Praise God. Gandang hapon po. Babati na yung katabi ng maganda ka sa hapon at pogi ka sa hapon. Kamusta po kayong lahat? J1 Culture. Seasonal. Luke 4:18 and 19. Amen. Pwede po ba natin palapakan si Lord? Kaninang umaga lang po kami dumating galing Hanoi, Vietnam. Biyaya po ni Lord sa Marikina ay limaan na kasama. Sabihin mo sa katabi mo, next year. August 2026. Kasama ka na. By God's grace po, in-announce po doon kung saan po yung next na PEP. At by God's grace, matuloy po tayo. Ang next po nating Pastors Enrichment Program is sa Sydney, Australia. Kaya yung gustong sumama, alam mo na ang gagawin. Dalawa lang ang pwede mong gawin. Una, magtanim, syempre. At ikalawa, mag-ipon. Okay? Sige po, pasok po kayo. Wow! Welcome, welcome. Tama-tama po ang dating niyo. Di ba tayo nagsisimula? Huwag po kayong mag-alala. May pasalubong po kayo sa amin. Mamaya po, meron po po. Di ba, ibig sabihin may juice tayo. Mamaya meron din po tayong pakape. Ayan. Galing Vietnam po yan. Kaya pwede po kayong magkape. Later on. Kahit mainit, ano? Medyo nawawala yung microphone. Ready na po ba kayo? Ready na? Ready na rin ako. Last 3 Sundays ago, itong sunod-sunod na Sundays na yan, lagi tayong sa pagtatanim. And by God's grace, marami pong payaman ang payaman. Amen? Dahil naturuan na tayo ng biblical principles kung paano po tayo yumaman. Nagdideklara ka na, nagtatanim ka pa. Apa, ano kasunod niyan? Pagpapala. At biyaya po ni Lord, ang bawat isa po ay faithful sa kanilang tithes. Sinong faithful sa tithes? Nagtatanim ng seed or binhi. Sige, kumana siya. Ayan. Sino nagtatanim ng seed or binhi? At generous sa marami. Sino generous? Humanda ka dahil parating na ang grabe inihanda ng Diyos sa iyo. Amen? Sige, palakpakan mo si Lord. Kaya naman, sabi ko sa inyo, kung pumasok ka dito na mahirap, lalabas ka dito mayaman. Pag pumasok ka dito mayaman, lalabas ka dito sobrang yaman. Ano? Ang problema, kapag yumaman ka na, marami nang titingin na tao sa iyo. At marami nang mangungutang. Tama? Once na isang tao ay yumaman ng yumaman, ang tendency, marami din nakatinging mata na ang laging tingin sa iyo ay pwedeng utangan. Dahil kayo blessed na di ba? Blessed ka na. Marami makakapansin ka sa iyo. Kaya kailangan mo ng turo dito. Okay, ulitin ko sa lahat. Maganda to. Parang na-preach ito last 2022 pa. Ano ba kayo? 2025 na, no? Yung iba hindi pa naririnig ko pa. By God's grace, maganda po ito. Ang title po nito ay Gabay sa Pagpapautang. Biyaya ni Lord this coming Thursday, yung namang gabay sa
Pangungutang naman yon sa midweek service this coming Thursday. Pero ngayon, gabay muna sa pagpapautang. Hindi para sa inyong lahat kasi mayayaman kayo. Okay? Sino na dito, sa totoo lang, may nasirang relasyon dahil sa utang? Totoo yan, nakakasira ng relasyon ng utang. Totoo yan. Yung buong sa relasyon dahil lang sa utang, nagkasiraan na. Nagkaroon ng sama ng loob dahil sa utang. Sino dito napangakuha ng babayaran? Di naman. Aminin na. Aminin na. Ang pagpapautang at hindi pagpapautang ay pwedeng bumuo at sumira ng relasyon. Bumuo dahil kapag nangangailangan ng isang tao, pwede kang gamitin ni Lord para makapagpahiram at makatulong. At gamitin mo ito para may pakilala si Jesus, maka-invite at may share siya. Pwede makabuo kasi pag nangangailangan, pautangin mo. Grabe. Love na love ka ng taong pinag-utang mo. Kasi kailangan niya, ikaw ang naging dahilan kung bakit nasolusyonan ang problema niya. Amen? So mabubuo ang relasyon. Pero at the same time, pwede rin sumira. Una, kung hindi napahiram. Bakit gagawin yun? Ano? Pag hindi mo napahiram, parang ikaw pa may problema. Ano? Parang medyo masama yung loob mo. Parang bang hindi ka komportable dahil hindi mo siya pahiram. Ito pa, nakakasira din ang relasyon kapag hindi napabalik ang hiniram. Totoo yan. Tapatan na. Tapatan na. Kaya ngayon, sineshare ko po ito kasi ang bawat isa sa po sa atin ay magiging close sa isa't isa. At pwedeng maging issue sa church ito na may uutang sa kapwa ng Kristiyano. Kaya, ito ay turo para sa lahat. Maging matalino ka. Okay? Biyaya nila matuturuan po tayo. Ipapaalala ko lang ha, ang layunin ng pagpapala ay maging pagpapala sa iba. Amen po? Hindi ka lang pinagpapala para kainin mo lahat ang pagpapala. Nagiging marami, kung tumatanggap ka ng maraming pagpapala kasi para maging pagpapala sa iba. Kung may blessings, dapat meron kay Lord through tithes. Meron ang iba through seed. At meron din ikaw through bread. Kakainin mo yun. Kailangan mo itong gabay sa pagpapautang kasi ang mga kaharap ko ngayon ay meron kakayahang magpautang. And ang sino ito may kakayahang magpautang? Alam mo, kaya mo pautangin ang tabi mo. Name it, blank check. Sa yaman yan. Ibig sabihin, kailangan mo ng wisdom. Kailangan mo ng wisdom. Deuteronomy chapter 15 verse 6. Sabi dito, sapagkat pagpapalain ka ng Panginoong ng Diyos, na gaya ng ipinangako niya sa iyo, ikaw ay magpapautang sa maraming bansa. Wow! Hindi maraming tao. By country. Halimbawa, dinala ka sa Hanoi, may nangailangan ng pera, nagpapautang ka sa Hanoi. Imagine mo yun? Maraming bansa, no? Ikaw ay maghahari sa maraming bansa, ngunit hindi kanila paghaharian. Pangako po ng Diyos na pwede mong panghawakan ito. Ito'y pangako na ikaw ay magpapautang sa maraming bansa. Tandaan, hindi mangungutang, ikaw ang magpapautang. Sabi mo sa tabi mo, ikaw papautang. Hindi mangungutang ha. Totoo ang sinasabi ng Bible. Proverbs chapter 22 verse 7. Ang namumuno sa dukha ay ang mayaman. At ang nangihiram ay alipin ng nagpapahiram. Basta ikaw ay nangutang na, ikaw ay alipin ng hiniraman mo. Bakit? Meron kang utang eh. Pero kung ikaw naman nagpapahiram, ay ibang level, nagbabagong level. Kaya huwag na tayong magtaka kung bakit ang nakaupo ay mayaman. Ang nangihiram ay alipin na nagpapahiram. Kaya gamitin natin ito upang mas marami pa ang makakilala kay Lord. Alam ko po, magpapalain po kayo ni Lord. Kaya po nagsisimula na po ang ating church. Nagsisimula na siya eh. Bakit? Nagkakaroon na tayo ng taliman para sa ating church sa Simeona. At darating ang panahon, magkakaroon yan ng parking lot at meron kang space para doon ng iyong sasakyan. Amen?
At pagpapalain ka ni Lord kasi marami kang aakayin sa Panginoon. Totoo lang, kailangan mo ng pera sa pag-aalaga. Kailangan mo ng pera sa pag-i-invite. At payayamanin ka ni Lord. Gamitin natin ang privilege para marami makakilala sa Panginoon. Gamitin ang yaman na ipinagkatiwala sa iyo. Matthew 5:42. Bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ang ibig humiram mula sa iyo. Alam niyo po, kapag binasa niyo po ang verse na ito, malamang-lamang lahat ng uutang sa inyo papahiramin niyo. Ano sabi diyan? Huwag mong pagkaitan o huwag mong pagkaitan ang ibig mo o ibig humiram mula sa iyo. Ibig sabihin, Pastor, hindi na ako tatanggi. No, may wisdom. Tuturuan kita ngayong biyaya ni Lord. Ibig sabihin ba niya, lahat ng ihirap sa'yo, papahiramin mo? Hindi. Kaya tuturuan ko kayo ng mga gabay sa pagpapautang dahil pwedeng abusuhin ito, lalo na ikaw ay Kristiyanong napakabait. Tingnan mo kaya katabi mo, napakabait niya. Alam mo, isang lapit mo lang dyan, nagpapahiram niya. Kahit hindi mo masabihin. Ramdam niya. Napakabait. Pero alam niyo, kailangan ng wisdom ng mabait na yan. Kailangan, baka lagi magpahiram yan eh. Baka may masirang relasyon pag hindi na pabalik. Kaya, ito ang gabay. Number 1, magpautang sa sino mang nililid ka ni Lord. Okay. Kailangan, yung papahiramin mo, kailangan nililid ka ni Lord na pahiramin. Luke 6:34-35. Kung kayo'y magpahiram lamang sa mga taong mayroon, kayong inaasang tanggapin, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang tanggapin nila muli ang gayunding halaga. May mga taong nililid sa iyo pahiramin kaya naman pahiramin mo kung meron ka rin naman. Pwede ka magpahiram kung meron ka rin naman at nililid ka ng Lord. Alam mo, darating talaga sa point kapag may nangihiram sa iyo, parang gusto mo talaga siyang pahiramin. Kahit na wala siyang mabubulak lang sa salita. Hindi kailangan nun. At kung ikaw naman ay undecided, at di naman kailangan mag-decide agad, ipagpabukas hanggang okay ang tayo ng iyong puso. Huwag biglain. Itong verse na ito ay konteksto ng pusong handang magbigay, hindi sa pilitang pagpapautang. Huwag ka magpapautang ng sapilitan, mahirap po yan. Hindi lahat ng humihingi ay kalooban ng Diyos na pautangin mo. Hindi. Hindi lahat ng humihiram ay kalooban ng Diyos na pahiramin mo. Hindi. Minsan, ang pagpapautang ay makakatulong. Pero minsan, makakasama kung hindi sila matututo sa sitwasyon. Ano example niyan? Yung paulit-ulit na mangungutang sa'yo. Pag paulit-ulit na mangungutang sa'yo, aba naman wisdom. Kailangan mo ng turuan. Ang example niya, mga kapatid. Dahil napakabait mo, mahal na mahal mo yung kapatid mo, ano gagawin mo? Pautangin. Mamaya, nagkababayad lamang, yan na ulit. Uutang na naman. Baka naman pwede mo ng turuan. Baka pwede mong tiisin naman minsan. Learn to say no. Sabi mo nga, no. At dapat yung no may kasamang payo. Samahan mo naman ang payo. Hindi porket nangangailangan ikaw naman, bigay ka ng bigay. Paano naman yung karakter niya? Paano siya matututo? Okay? Kaya, kailangan kung sino lang ang nililid ni Lord na bigyan mo. Ang leading ni Lord ay pwedeng dumaan sa peace in your heart. Kumpirmasyon mula sa kanyang salita o payo ng mga taong maka-Diyos, tulad ng pastor o group leader mo, lalo na malaki-laki, pwede ka humingi ng payo, pastor, papautangin ko kaya ito? Group leader, papautangin ko kaya ito? Medyo malaki, magkano ba? 100. Laki ha? Magkano ba hinihiram sa'yo? 1 million, pastor. Opo, malaking halaga yan. Mamaya, bibigyan ko kayo ng ways. Ano yung mga itatanong bago mo pahiramin? At kapag pumasa sa requirement, check. Okay? Next. Ang layunin ng pagpapautang ay hindi lang para sila'y magkaroon ng pera, kundi para maging daluyan ka ng pagpapala. Okay? Ayon sa plano ng Diyos, kasama dito ang pagtuturo ng tamang stewardship sa kanila. Pag sinabing stewardship,
tamang pamamahala ng ipinagkaloob sa kanila. Mostly, ang nangungutang ay kinapos. Bakit kinapos? Nagkulang sa paraan ng pag-handle ng pera niya. Most of the time, labis ang ginastos kaysa kinita. Most of the time. Or may biglang emergency. Pero, hindi naman nag-iipon. Most of the time. So, ibig sabihin, kailangan mo ng wisdom. Ano ba? Kung mayat-maya nangungutang, ibig sabihin, hindi pa nila natututunan ang tamang stewardship sa ipinagkatiwala sa kanila. Alam mo, kapag hindi natin sila tinuruan, paulit-ulit, ulit lamang. Balik tayo sa verse. Kapag may umutang at alam mo namang may kakayahan ka, at talaga siya ay nangangailangan, o may kakayahan ka na, nangangailangan siya, tulungan natin. Eh pastor, paano kung hindi po mapabalik? Luke 6:34. Kung kayo'y magpahiram lamang sa mga taong mayroon kayong inaasang tanggapin, ano ang mapapala ninyo? Oh, ibang level na to, ha? May mapapala ka sa mga taong napautang mo at walang kakayahang magbalik. Oh, kakaiba ito, biblically. Kapag ang isang tao ay nangangailangan talaga, may tamang dahilan para pautangin, talagang in need siya at gusto mo talagang mag-help. Binigyan mo siya ng tulong, pinahiram mo siya, ay hindi napabalik. Christian, huwag sasama ang loob. Baguhin ang mindset. Anong mindset? Naging pagpapala ako sa kanya. Ako talagang pinadala ni Lord para siya pahiramin. At kung hindi mapabalik, si Lord ang magbabalik sa atin. Pastor, parang habang tumatagal, parang ganyan ang mindset ko, parang uunak sa akin yan. Pag kasi hindi na pabalik na nangangailangan, si Lord ang magbabalik sa'yo. Kaya may mapapala ka at mapapagpala ka kapag may hindi nagbalik. Why? Verse 35. Subalit, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Di kaya ang hindi nagbabalik ng utang ay kaaway. Kaaway yan! At gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Direct to the point, maliwanag. Ano daw ang sabi? Malaki ang magiging gantimpala ninyo. Okay. Kaya sa mga nagpahiram, nagpautang na hindi na pabalik, huwag ka nang magtanim ng sama ng loob. Pagkapatid na ng utang, huwag mo na expect na ibabalik. Huwag na. Matik yan. Yung kapatid ko hanggang may utang pa rin sa akin, hindi ko na expect na babalik. At sabi ni Lord, pag hindi na pabalik, malaki ang gantimpala ninyo. Hindi basta gantimpala, malaki. Sabi nyo nga po, malaki. Magpahiram ng di umaasa ng kapalit. Paano yung pastor? Kailangan ko din. Okay, puntahan natin yan. Kung nagpahiram ka at napabalik or may nagbayad, praise God, napabalik. Yes. Nakaramdam sa post ko sa Facebook. Okay, yung mga nangungutang ha, hindi yan nagpo-post ha? Wala nagpo-post dito, nagpaparinig. Sasabihin, punta na punta ko kayo dyan, hindi naman nagpaparinig ng utang. Wala parinig na ganyan ha, wala tayong ganyan. Ano ba? Kung nagpahiram ka at nagbabalik, praise God. At kung nagpahiram ka at hindi nagbalik, yung nakausap mo na kasalubong mo, yung parang wala lang. Yung parang hindi naalala yung may utang siya, no? Yan. Huwag ka mag-alala. Sabi ni Lord, may malaki ang gantimpala. It's okay. At basta gantimpala, malaki ang sabi sa verse. Sabi ng isang pastor, mahirap yan. Ito, wisdom, makinig. Sa magpapahiram, magpapautang ito para sa'yo, magpahiram ka ng amount na okay sa'yo kahit di na mapabalik. Okay na? Huwag ka magpapautang na pag pinautang mo at hindi na babalik, susumpain mo yung tao. Okay? Magpahiram ka lang ng amount na pag di na mabalik, okay lang. Sabi mo sa katabi mo, yung inutang mo,
kahit di mo mabalik, okay lang. Maghihintay na lang ako ng gantimpala kay Lord. Okay? Example. Nangihiram ng 10K, 10,000. Talagang kailangan. Meron ka. Mayaman ka, biyaya ni Lord, meron ka. At kailangan niya. Kaso pag pinahiram mo yung 10K at hindi na mabalik, anong pakiramdam mo? Baka gabi-gabi nasa isip mo yun. Lord, itouch mo naman ang puso noon. Kailangan ko din. Sabi Friday. Linggo-linggo pala may Friday. Di ba? Linggo-linggo may Friday, hindi nagbabayad. Kung masama ang loob mo, kapag hindi na papalik, huwag mong pahiramin ng 10K. Alam mo naman palang sasama ang loob mo sa 10K. Pahiramin mo lang ng amount na pag hindi na papalik, ay okay lang sa'yo. Anong amount? Pag hindi na ipabalik, okay lang sa'yo. 100? Yaman ha? Okay, 500. Sige. Sabi nung isa, dahil naman malapit naman sa iyo, siyempre yung namumutang naman most of the time, medyo pag nangangailangan talaga, medyo malapit talaga, kilala ka niyan. Di basta namumutang yan na hindi ka kilala. Sabi mo, 1K! Pag napabalik kaya yung kung hindi mapabalik ang 1K, okay lang sa akin, okay lang naman. Parang tulong ko na sa kanya. Sige na! Mare, hindi kita kayang pahiramin ng 10K. Kasi pag yung amount na yan, malaki para sa akin. Para walang masira tayong relasyon, papahiram kita, 1K lang ang kaya ko ibigay. Okay? 1K lang ang kaya kong pahiramin sa'yo. Okay? Hindi ka humindi, pero napahiram mo siya. Wala na sira relasyon. Okay? Napahiram mo siya, naging okay siya, nakatulong ka. Sa loob mo, mapabalik o hindi, okay lang. Kasi 1K lang naman. See? Wisdom. Sabi mo, wisdom. Okay. Sinabi ko kanina, may gantimpala. O, pangalawa. Alam niyo po bang nakakahiya ang manghiram ng pera? Sino dito karanas ng manghiram? Mangutang. Nakakahiya po ba? Kaya yung mga anak dito na sabi ng magulang, mangutang ng sa tindahan, alam mo ang napakahirap mo sa anak? Kasi hindi rin kaya ng magulang. Mahirap yan! Di ba? Utang daw po ang inay. Mahirap yan! Pero alam niyo po ba? Doble ang hirap maningil. Sa hirap maningil. Para bang ikaw pa ang may atraso? Sa hirap maningil. Kaya naman, kailangan ang amount na ipapautang mo, yung hindi mo nakakaya, pwede na hindi mo na singilin. Okay? Para hindi mahirap sa'yo. Okay, tuloy tayo. Kaya ipahiram yung amount na sa palagay mo ay mapabalik o hindi, ay okay lang sa'yo. Kung bumalik, praise God. Kung hindi, okay lang, may gantimpala. Ganun mindset. So, clear. Clear na tayo doon. Mare, wala akong 10K, pero may 1K ako. 1K na lang ha. Yun lang kaya kong pahiram ngayon. Kailangan ko din kasi. Tapos, walang nasira relasyon, nakapagpautang ka, nakatulong ka. Tapos ang usapan. Another situation, kung may partner in life, sino may mga partner in life, like husband, wife, may mga wife, husband. Kung may partner in life, mas madali po ang decision making. Mas madali. May nangungutang sa'yo, ano sabihin mo? Itatanong ko muna sa asawa ko. Sandali na ano? Sandali. Tapos sinabi, hindi ako magpapahiram daw, sabi ng asawa ko. Parang ang no? Kaya yung may mga partner in life, you are blessed. You are blessed. Pero, please, mga partner, huwag kayong magpapautang na hindi alam ng partner nyo. Hello? Sabi ni Mrs. Nasa asawa mo pag kulang ng 2,000? Napahiram mo kay kumpare. Huwag mo muna ibabawas, ibang paalam muna. Okay? Para hindi kayo masira. Nakatulong ka nga sa iba, nasira ang relasyon yung mag-asawa, may mas malaki kang problema. Okay? Wisdom. Okay, another.
May mga taong ililid sa'yo ni Lord at pwede rin testing sa'yo kung kaya natin tumulong gamit ang kayamanang pinahiram sa atin. Things to consider. Kapag ba pinahiram ko siya, ay mas mapapabuti siya or mapapasama siya? Yun na. Tama ba na magsakripisyo ako para sa kanya? Kasi pwede papautang ka, magsakripisyo ka talaga eh. Bago yung leading ni Lord, kailangan clear ang terms muna. Ano, pastor, yung clear ang terms? O, makinig mabuti. Pwedeng magtanong, kung papahiramin kita, kailan ka magbabayad? That's the first question. Huwag ka papayag ng Lunes ang sagot. Lagyan mo ng date. Okay? Kailan mo mabayaran? Sa linggo na, mara itong linggo darating. Wow, praise God! Paano nga makakabayad? Saan mo kukuha ng pambayad? May trabaho ka ngayon. Pagkasagot niya, wala akong trabaho, don't expect mabalik yan agad. Wala palang work eh. May work ka, may sahod ka, discovery ko, praise God! Check! May trabaho naman pala, may pinagkakitaan, may negosyo. Okay! Pangatlong tanong, bakit ka manghihiram? Para saan? Ibibili mo ng ginto? Magaling ka pa! May paginto-ginto! Ako wala! Hindi valid na reason. Anong valid na reason? May na-hospital. Valid na reason. Pangatlo yun. Sunod! Kailangan may marino na usapan kahit pa sinabi ko kanina na dapat okay lang na di pa mabalik. Di ba sabi ko kanina, okay lang na di pa mabalik. Pero dapat clear ang terms. Clear ang terms. Kailangan alam mo kung kailan ibabalik, bakit ka mangutang, paano makakabayad. Another thing. Guided ka dapat ng mga biblical principles sa pagpapautang. Ask mo din, hanggang magkano ba ang kakayahan niyang magbayad? Kasi may mga sahod talaga na talagang tight. Sakto lang. Baka naman sa sahod nga siya, magkano sahod mo? 10K. Magkano binabayaran mo sa bahay? 9K. Naku po, imposible ka makabayad sa akin. Inaalam mo rin yun, meron kang karapatang alamin yun kasi ikaw ang magpapautang. Sino dito ang may alam na utangan na walang tinanong? Di ba pag mangungutang ka kahit saan, kahit sa app, or kahit sa kaninong bangko, di ba ang daming details? Tapos nilalagay pa, ilan magkano ang kita mo sa isang buwan, di ba nilalagay yun? Ganon din sa tao, pag nagpapahiram ka, inaalam mo rin lahat ng detalye. At tandaan, itanong mo ang dahilan, kung dahil sa luho, wag. Kung dahil sa pangangailangan, wag. May reason ka para magpautang. Bakit kailangan may terms? Kasi may risk ang pagpapautang. May risk talaga. Okay, ano nga yun? Number 1, nililid ka ni Lord. Paano malalaman? Yung mga question, makikita mo naman yun. Number 2, huwag magpahiram kung wala kang kakayahan. Yan, maganda yan. Maliwanag to, alam mo nang wala ka, ba't ka magpapahiram? Learn to say, no. Luke 3:11. Sumagot siya sa kanila, ang may dalawang tunika ay magbahagi sa wala. At ang may pagkain ay gayon din ang gawin. Kung meron kang dalawa, magpautang ka. Kung meron kang isa at pang-iyo lang, huwag ka magpapahiram. Paano yung pastor? Gusto ko magpahiram, kaso walang kakayahan. Matik po, huwag ka magpapahiram. Bakit? Kasi pag nagpahiram ka, nabawasan yung panggastos mo, magigipit ka, hindi nagbayad, magkagalit kayong dalawa. Mas hindi yung interest ng kung hindi siya nagbabayad. Bakit kailangan mo din? Bakit kayo nagbabayad? Kailangan ko lang? Bakit nagkaganon? Kasi yung kakayahan mo, sakto lang sa'yo. Huwag ka magpapahiram na sakto lang sa'yo. Magigipit ka at sasama pa ang loob mo. Okay? Ito ba? Wala kang kakayahan o wala kang pampahiram, pero meron ka ng pera na may pinaglalaan ng iba. Okay? Yun naman. Yung kanina, sakto-sakto lang, para lang talaga sa'yo, okay lang. Ito naman, meron kang pera, pero may pinaglalaanan. Okay? Iba ito. Then,
kung may pinaglalaanan ka, sabi mo naman, gagamitin ko pa to sa katapusan. Huwag mo rin ipapahiram. Example, pambayad sa kuryente. Next week babayaran, hinihiram niya. Mahirap yan. Papayag ka mo wala kayong kuryente. O hindi. Automatic, pag hindi na pabalik, baranggayan to. Bakit? Apektado ka. Huwag mo mapahiramin para pala dun eh. Pag may pinaglalaanan, huwag ka mapapautang. Halimbawa, may pabayad ka sa tubig, sa kuryente, pero nangihiram siya, iisipin mo, ibabalik din bago ang bayaran. Huwag mo ipapahiram. May paglalaanan ka na noon, hindi yung extra money para ibang pahiram. Pag wala kang kakayahan, huwag magyabang para lang magpahiram. Huwag magbukang mayaman, di naman talaga. Okay? At how sure are you na mapapabalik talaga? Okay? Kaya kailangan wisdom. Walang tao makapagsabi na mangyari at gagawin niya in the future. Kaya kahit mangako yan sa'yo, tao lang yan. May mga pagkakataon na may magkakasusan niya ng biglaan or emergency. Mamaya yung emergency, yun ang dahilan niya kung bakit hindi nakabayad sa'yo. At sa totoo lang, yung walang mga pambayad, lagi may emergency reason. Automatic. Kaya, pag may pagkakalusan, huwag na. Meron ako dito testimony. Meron akong friend from Rosario, Batangas. Meron siyang 50,000 pesos. Magkano? Malaking halaga. At alam mo, pang-tuition. Pang-tuition po niya yun. Para bayad yung buong tuition niya na buong SEM. Eh, hindi pa naman kailangan bayaran. Medyo matagal pa, di ba? Ipinahiram niya. Alam mo, matatapos na yung SEM, hindi pa nagbabalik kahit piso. Alam mo yung friend kong yun? Nangayaya, na-stress, na-depress. Hindi niya alam ang gagawin niya. Kasi yung tuition na yun, pinadala pa ng kaibigan niya galing Amerika para makapag-aaral siya. Natutulala na siya. In short, hindi siya nakapagtuloy ng pag-aaral. Kapag may pinaglalaanan, huwag mo yung ipapahiram. Lalo na napaka-importante. Okay? Ang ipinapahiram yung extra. Sino itong maraming extra? Amen. Okay. Kaya naman, kapag may nangungutang, kahit kailangan at wala kang kayahan, no. Or may pinaglalaanan, no pa din. But, may pagkakataon na ililid ka ni Lord na pautangin yung tao. Kahit pa, may pinaglalaanan ka na rin iba. Meron pagkakataon talaga. Meron. Kaya, biyaya po ni Lord, ipag-pray mo muna. Mare, hindi kita mapapahiram ngayon. Bakit? Okay, may pampahiram, pero parang, alam mo yon, hindi pa ako ganun kakumbisi na pahiramin ka. Pwede ba ipagpabukas natin? Ipag-pray ko muna kay Lord. Wow! At kinabukasan, mare, hindi daw. Bakit pare? Eh kasi sabi nung ano, ganito, ganyan. Ganyan. Mare, kinabukasan, papahiramin kita. Pero, I pray, balik mo ha, kailangan ko rin yan. May mga tao talaga inilig ka din Lord para pautangin mo. Kaya, ipag-pray mo mabuti. Pwedeng humindi. Sabi mo, pwedeng humindi. Kung wala kakayahan. Okay? Meron iba, ang ipinahiram ay hindi kanya. Okay, sino yung may pagkakataon nagkapera ka pero hindi naman iyo? Tapos pinahiram mo, huwag mo lang ganyanan. Hindi iyo, huwag mong ipapahiram. Para lang makapagyabang. Kaya, be wise, huwag magpapahiram kung hindi sa iyong pera. Kahit pa may karapatan ka, kasi masisira ang ang pagtitiwala niya sa iyo. Kung wala talaga, learn to say no. Matthew 5:37. Ngunit ang inyong pananalita ay maging oo, hindi kung hindi. Anumang higit pa rito ay buhat sa masama. So pag sinabing no, no.
Pag yes, di yes. Pag wala, tigil sa bahay, huwag mong pupunta sa mall. Pastor, ang hirap kayang humindi, masama sa loob. Alam mo, masama sa loob kung hindi ka nakapag-explain. Mag-usap kayo ng ayos. O, hindi mo magpapautang sa iyong mare. Kasi pag-tuition ang anak ko yun. Kailangan din namin. Pasensya ka na ha. Yun! Pwede makipag-usap ng maayos. Kung gusto talagang maging maayos ang relasyon. Okay? Pastor, paano yung verse kanina? Matthew 5:42, bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ang ibig humirang mula sa iyo. Yan. Alam niyo po ba, magagamit ko itong verse na ito na panlaban sa naghiram at hindi mo pinahiram. Sabi mo naman, grabe, nakaka-convict naman, hindi ko napahiram yun. Biblical pa naman, dapat magpahiram ka lagi. No! Alam niyo po ba na ang verse na ito ay ginamit para sa kapwa Kristiyano? I repeat, ang verse na ito ay ginamit sa kapwa Kristiyano. Pag sinabing kapwa Kristiyano, na kay Lord din, same kayo ng values, na pag sinabing ibabalik niyan kasi Kristiyano yan. Okay? Pag sinabi niya na, magpahiram kayo, sige magpahiram ka. Kung alam mong Kristiyano talaga yan. Kasi pag alam mong Kristiyano, nagtatights yan, kaya niyang ibalik biyaya ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, pwede pala kitang pahiramin. Pwede. Kasi Kristiyano yan. Pwede. Same God po kasi, same moral, same values. Tututunin ang Kristiyano. At ako'y naniniwala, hindi nagkukulang ang taong na kay Kristo talaga. Yung faithful, hindi magkukulang yan. Sabi ng isa, Pastor, kayo po ba yung nagpapautang? May pautang nga kami ngayon na ano. Hindi ko sabi ko sino pinautang ko. May pautang ko yung 20K. Ano ba kayo nagpautang mo, Pastor? Kasi yung pinautang ko, alam ko Kristiyano. At alam ko mapapabalik. May God's grace. Kung hindi, malaki ang gantipolo. Relax ka lang. Amen? Kung uutang, pili lang kayo mamaya. May listahan ko ng mga tanong. Pag hindi nakapasa, no. Joke lang, walang mangungutang sa lugar na ito kasi lahat narating payaman ng payaman. Okay, may hangganan yung pagpapahiram ha. Number 3, huwag magpatong ng interes sa kapwa mananampalataya. Nami-misinterpret ito ng mga negosyante. Nami-misinterpret ito ng mga negosyante Kristiyano. Sabi ng isa, Christian ka din? Sige na nga. 150 to sige na nga, balik puhunan, 120 na lang. Kasi may verse, huwag magpatong ng interes sa kapwa mananampalataya. Hello! Sa utang ito. Hindi naman utang yun eh. Negosyo niya yun, siyempre. Pag binenta ang kabilin mo, sa halaga na niya. Okay? Sa pagpapautang, Deuteronomy 23:19-20. Huwag kang magpapahiram nang may patubo sa iyong kapatid. Sa ano to ha? Sa pagpapautang po ito. Hindi sa negosyo. Okay? Huwag kang magpapatubo sa kapwa mong Christian. Patubo sa salapi, patubo sa kakainin, patubo ng anumang bagay na ipapahiram na may patubo. Verse 20. Sa isang dayuhan ay makapagpapahiram ka na may patubo. Pag sinabing dayuhan sa verse, ibig sabihin nun, hindi Christian. Hindi pa kilala si Jesus, hindi pa si Jesus nagpagligtas niya. Pwede ka magpatubo sa kanya. Ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may patubo upang pagpalain ka ng Panginoon ng Diyos. Woo! Kaya ako excited kapag yung Kristiyano nangihiram na. Bakit? Nasabi dyan? Pero huwag mo tutubuan. Bakit? Pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gagawin mo sa lupain na malapit na, ano sabi niya? Munang pasukin upang angkinin. Grabe. Ibig sabihin, you are blessed. Kapag ikaw ay nagpapahiram sa kapwa mo, Kristiyano. Kung Kristiyano talaga ha. Check mo muna, kung hindi Kristiyano talaga. Iba po ang nag-church sa Kristiyano talaga ha. Magkaiba yun.
Ang Kristiyano, tinanggap ang Panginoong Yesus bilang Diyos, Panginoon tagapagligtas. Alam niya by heart na si Jesus lamang magdadala sa kanya sa kalangitan. That's Christian. Hindi relihiyon ang magdadala sa kanya sa langit. Hindi ko alam ang ginagawa niya dito, kundi dahil sa sakripisyo ng Panginoong Yesus. Yan ang Kristiyano. Alam niya yan. Buhay sa loob niya yan. Okay? Basta may nanghiram ng same faith, tunay na Christian, huwag palagyan ng patubo. Nanghiram ng 500, 500, kailan babalik? Next week, 600 na yan. Other week, 700 yun, Walang patubo. 500 na hiniram, 500 ang balik. Pwede naman pag sinabing, dinagdagan ko na. Kasi napaluwagan mo ako. Okay lang yun. Kung dinagdagan niya, praise God. Pero hindi ka nagpapatubo. Bawal na yung may interes, May sinabi ang Bible dyan, huwag mong lalagyan ng patubo kung ano ang inutang, same amount din ang ibabalik. Testing ni Lord yan sa kayamanan. Kaya maging dapat ka dito. Number 4, huwag kukuning sangla ang pinagkakakitaan. Sino dito may alam ng collateral? Collateral, alam niyo collateral? Pag may hiniram ka at hindi na mabalik, ang ibabayad mo na, alam mo yung tricycle, yung bayad lupa, collateral ang tawag doon. Ano po ang Christian way dito? Deuteronomy 24 verse 12 to 13. Kung siya'y taong mahirap, ay huwag kang matutulog na nasa iyong sangla niya. Sangla niya, 13. Isasauli mo sa kanyang sangla paglubog ng araw. O ibig sabihin, bago matapos ang araw. Upang siya'y matulog sa kanyang balaban at magpalain ka. Ito ay magiging katuwiran mo sa harapan ng Panginoon mong Diyos. Kung sasabihin niya na kapag hindi nabayaran ay ibibigay niya yung tricycle niya, kasama yung sidecar, kasama yung motor na pinagkakitaan niya, huwag kang papayag. Why? Kasi pinagkakitaan niya yun. Ba't mo kukuhanin? Lalo siyang hindi nakabayad sa'yo. Bakit? Ang kinuha mo ay pinagkakitaan niya. Yung source of income niya, huwag yun ang kukuhanin mo. Biblically, mali yun. Biblically. Huwag kang papayag. Hindi ito tama. Basta hindi natin pakikialaman ang pinagkakitaan niya or source of income niya. Dahil ito ang way niya para mabuhay. Kasi pag kinuha mo yun, parang mo na sinabing, mamatay ka na. Bakit ito mo source ng income niya Okay? Huwag ganon. Mapapagpala ka kung hindi mo kukuhanin ang pinagkakitaan niya bilang bayad sa utang niya. Okay? Maliwanag yun. Number 5, huwag gamitin ang paraan ng mundo sa pananingin. O, dito ako mag-highlight. Sino na dito ang ginamit ang paraan ng mundo para maningin, para na makabayad yung kasama mo? 1 Corinthians chapter 6 verse 1. Kapag ang sino man sa inyo ay may reklamo laban sa isang kapatid, mangangas pa siyang magsakdal sa harapan ng mga masama at hindi sa harapan ng mga banal. Ito ang paraan ng mundo. Ipagkakalat sa buong barangay na siya ay hindi nagbayad ng utang. Ayan, yan si anak, utang ng utang, hindi mo nagbabayad! Yan! Ipagkakalat sa buong barangay, paraan ng mundo, huwag mong gagawin. Ipopost sa Facebook, ito ang itsura, ito ang utang, ito ang hindi nagbabayad. Hindi tayo, yan ay paraan ng mundo na paniningin, hindi natin yung ginagawa. Biblically, mali po talaga yan. Paraan ng mundo. At ang mas worse na paraan ng mundo, pagbabantaan. Hindi po natin yan ginagawa. Gagawa ng masama siya o mahal niya sa buhay para lang mabayaran siya. Please, hindi natin ito ginagawa. Or else, ang gagawin mo, gigipitin. Kahit dumating sa point na yung may utang ay ma-depress, ma-stress, at mamaya at kat ay suicidal na. Hindi natin gagawin yun. Christian, we are blessing carrier. Amen po? Tayo ay nagpapautang na hindi gumagawa ng mga ganito. May nagtanong, Pastor, paano ba dapat maningin? Ito ang paraan ng paniningin. Sino gusto malaman? Pag malakas ang amen, sasagutin ko. Pag hindi, number 6 na tayo. Paano ba dapat maningin? Kung nung siningil mo, ay wala talagang pambayad. Wala talaga. Sabi niya, wala talagang pambayad. Tumigil na ito. Again, balik ka uli sa number 2. Ano yun? Kung hindi makabalik,
okay lamang. Wala na talaga sabi niya, huwag mo na pilitin. Wala talaga. Hanggang doon na lang. Dahil wala din naman magandang mangyayari kung magpapatuloy ka pa. Wala na rin. At kung alam mo naman, may pambayad. Ito. Alam mo yung may utang, hindi na ipabayad, pero may pambayad. Nalaman mo. May pambayad. Naikisipin sa'yo. May utang sa'yo. May pera pala kayo. May dumating. Ang anak sa abroad. Yan. Ano gagawin mo? O kaya, nagpo-post ng mga outing pa. May utang na ba sa'yo? Kasama ang barkada, lumalabas na ba, etc. Ano ang gagawin mo? Okay. Kung nasingil mo na lang isang beses at nagkaganyong ka, kailangan ayos at tayo ng puso mo. Hindi dahil mayroon siya, hindi yun dahilan para gipitin at ipupuso pa. At sasabihin mo, outing, wala na pamabayad sa utang. Punta dito, tapos wala na, di mo na makaalala. Wala na nila natin gano'n. Maganda kasi hindi nagbayad, alam mo bakit? Hindi na makakautang sa iyo. Hindi na kukulit. At least, sabi ko, praise God, bakit? Hindi nagbayad yung kapitbahay natin. Bakit ka lang natutuwa? Hindi na yung mangungutang kahit kailan. Nabawasan ka ng stress kaysa paulit-ulit ang utangan. See? Praise God. Sino may natutunan? Amen. Ito yung usapang utangan. Mahalaga po ito kahit sa church. Mahalaga to. Baka dito may nagkautangan na ha? Ay, nako. Kaya yung mga nangutang, umatag kayo sa midweek para malaman nyo naman kung paano magbayad. Number 6. Malapit na po tayo. Sundin ang prinsipyo ng Biblia kapag ang isang kapatid ay kaya magbayad at di nagbayad. Okay. May kakaya magbayad, di nagbayad. Anong gagawin? Matthew 18:15-17. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan ka niya, ay mapapanumbalik mo ang iyong kapatid. Ibig sabihin, ang verse na nagsasabing, kapag maniningil ka, kayo lang dalawa, hindi kasama po barangay. Pag maniningil, it is between you at yung nangutang. Kayong dalawa lang. Huwag ka naman sasama ng iba pa kasi pag nagsama ka ng iba, para mo na rin sinabing, sinismis mo na ako. Sinabi mo na may utang ako sa iyo. Nagkasiraan pa kayo ng relasyon. Kailan mo ng dalawa? Personally, kapag siningil ka at hindi nagbayad sa oras ng usapan, then, okay na. Nasingil mo na, hindi nagbayad, okay na yun. Biyaya ni Lord. Guided ka na ng number 1 and number 2 kanina. Alam mo, pero may kasunod to. Itong verse na to, may kasunod sa 16. Basahin natin na. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa. Upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay magpatibay ang bawat salita. Nakita nyo? Una, kayo ng 2. Hindi nagbayad. Ang sabi ng Bible, magsama ka daw ng ilan? 2 o 3. Mare, samahan mo ako. Marinig ilang ako. Alam mo? Sa totoo lang, lilinawin ko to ha. Baka gawin nyo nga ito. Lilinawin ko ha. Ibalik mo yung verse kanina, yung verse 15. Baka ito'y gawin nyo bigla. Mahirap na. O, ano sabi niya sa verse 15? Kung magkasalaban sa iyo, ang iyo daw ano? Ibig sabihin, kapwa mo Christian, ha? Pag hindi yan Kristiyano, at sisingilin mo may kasama ka, yari ka, mag-aaway kayo. Ibig sabihin, ganito lang kasimple yan, kapwa mo Christian. For example, sino kayang example dito na okay lang example na nagkautangan sila? Sige, halimbawa, si Lods, umutang kay Kuya Dennis. Sabi ni Kuya Dennis, Lods naman, bayad ka naman. Sige na, nagutang na siya dalawa, hindi nagbayad.
Oh, ano? Nagkabili ko yung Dennis, Pastor, samahan mo nga ako. Yung ating pong ka-church pong isa, hindi nagbabayad sa akin, di sasamahan kita. Kasi kapwa tayong Kristiyano, may authority ako sa kanya, kakausapin ko siya na maayos. Kaya Dennis, Los, di ka na nagbabayad dito. Bayaran mo naman siya, may utang ka pala. Ba't di ka nakakabayad? Anong dahilan? Anong pangako mo? Ba't di ka nakakabayad? Oh. Kailangan magbabayad. O yun, Kuya Dennis, magbabayad daw siya. Pag hindi nagbayad ka, kausapin ko rin siya. Okay? Okay na Kuya Dennis? At nung nagbayad na, nabigyan na kay Kuya Dennis, Kuya Dennis, nasa porsyento ko. Hindi, joke lang yun. Siyempre, wala. So, sinasabi ng verse na to, kapwa Christian, pwedeng A-group leader yung kumausap. Ka-church! Hindi mo ito gagawin sa labas at sasama may barangay captain, barangay tanong isang pulis. Hindi ito yun ha! Baka magkamali kayo ng interpretation ang sabi dyan, iyong kapatid. Okay? Kapatid ha? Pero alam mo, hindi pa natapos doon ka. Verse 17, tinan nyo ha? Kung ayaw niyang pakinggan sila, o nung nagsama ka na, hindi pa rin pinakinggan ha? So, apat na kayo hindi nakinig pa rin. Ano sabi dyan? Ay sabihin mo sa iglesia. Alam mo kaya ibig sabihin nun? Ang ibig na sabihin nun, i-announce ko sa palpit. I-announce sa palpit. Alam mo kung bakit ganyan ang Bible talaga sa Christian? Ganyan kalupit, di ba? Ang lupit, di ba? Bakit sasabihin dito? Para di na maulit. Oh, ito kapatid natin ito, mga utang ito ha, huwag na kami papunta din na, ginagawa lahat. At ayaw ko na tumating sa puntong iyon! Ayaw ko na dito i-announce ko pa dito, malaman na hindi na atin yun. Kapag in-announce ko, tama? Hindi na tayo aabot doon kasi lahat tayo ang nagpapautang. Hindi tayo namutaw ng sisira relasyon. Amen? Papalapakan mo si Lord! Ay! Nung nagsisimula po ako sa church, Pastor, anong edad ka naging Christian? Nagsimula sa church. 22 years old po ako. Bakit po hindi ako nasama sa mga dancer ko kahit lahat sila ng church na? Alam mo kung bakit? Kasi yung leadership may issue sa pera. Totoo lang. May issue sa utangan. Ayoko po kasi lang yung ganyan. Hindi mo Kristiyano po dito. Ayoko ng ganyan yung mga issue sa pera, ganyan. Ayoko talagang pumunta dyan. May issue kayo sa pera, mahirap yan. Yun talaga ang reason kung bakit medyo late. Delay. Ayaw ko pumunta kasi nga may issue ng pera. And then, by God's grace, nakapunta rin naman ako sa church. And by God's grace, naunawaan ko itong mga biblical principle na to. At biyaya po ni Lord, guided tayo sa tayo ay magpapahiram ng pera. Amen? Maging guided po kayo, maganda po ito. Pag-usapan natin, sabi ni Chinkitan, 10 signs na di ka nababayaran. Kailangan malaman nyo to. Bakit? At least, hindi ka na paulit-ulit paniningin. Okay? Mga sign na hindi ka nababayaran. Number 1, sin zone ka na lang. Sin zone ka na lang sa kanya. Mare, yung utang mo, o mayroong bilog doon sa ilalim, walang reply. Pag sin-zone ka, ibig sabihin, hindi nagbabayad. Number 2, galit siya kapag sinisigil mo pa. Muna. Pag galit, sinisigil mo, hindi na magbabayad. 3, sinisiraan ka niya sa ibang tao. Ikaw na nagpautang, ikaw pa sinisiraan. Hindi na magbabayad. 4, nag-anniversary ng utang niya. Nag-isang taon na, hindi na magbabayad. Hindi na. 5, nagkasakit siya o ang pamilya niya, idadahilan niya yun. Hindi na yan magbabayad. 7, uutang ulit siya kahit hindi mabayad. Meron ba yung nakautas sa'yo tapos maulit ulit? Alam mo, sinusubukan ka na kung gano'n kabait. Pero again, pag umutang na ulit, learn to say no. Okay? Para din sa kanya yon. Susubukan ka kasi niya. Number 7, ito, talagang hindi na ito magbabayad. Maghahamon siya ng baranggayan. Siya pa, may malakas sa loob ng baranggayan. Aabalahin ka pa, kaya hindi na yung magbabayad. Ito maganda, nagiging kulyani na siya. Yung tawa yung grupo nyo, tawa siya. Sabi mo naman, hindi ba dito naisip ko yung utang siya sa akin?
Yung patay mali siya, yung akala niya ay okay na, ito para sa inyo lahat ha. Tatandaan niyo po, kahit gaano ang halaga ng inutang niyo, hindi yun nalilimutan ng inutangan niyo. Kahit pa parang sa tingin mo okay na, hindi yun nalilimutan. Number 9, nakablock ka na sa kanya. Unattended ang number niya. The number tayo sa Number 10, kakalimutan na niya ang pinagsamahan niyo. Yan, di na magpapayad yan. Kaya number 7, point, maging maawain. Kaya ikaw nagpautang kasi ikaw ang blessed. Totoo yun. Kaya, Luke 6:36, maging maawain kayo gaya ng inyong ama na maawain. Kung nangihiram man o nangihingi, maging compassionate po tayo. Maawa, sapat para may gawin. Most of the time, hindi naman talaga masarap ang pakiramdam nung may nangihiram at hindi napahiram, and vice versa. Kaya kung meron din naman, bigyan ayon sa kakayahan at kung anong leading ni Lord na amount. Kaya laging tanungin, Lord, bigyan mo ko ng wisdom sa mga sitwasyong ganito. Bakit? Kasi ito yung way na yung taong yon pwedeng makakilala kay Lord kung napahiram mo. Bakit? May utang na loob sa'yo. Gamitin mo yon para yung taong yon makakilala sa Panginoon. Papahiramin kita, pero may usapan tayo na yun. Buong buwan ng Sunday, atin ka sa mga. Uy! Pwede. May Bible verse na nagsabi, gagamitin ang kayamanan ng mundong ito para lang may pakilala si Kristo. Okay? Gagamitin. Maging maawain sa halip na madamot o kuripot. Walang ganun sa J1. Ang J1 Marikina po ay magiging pagpapala sa marami. Amen po? Amen. So, kailangan natin ng gabay. Maging maawain. Matthew 6:12. At patawarin mo kami sa aming mga utang. Gaya rin naman ang nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Alam niyo yung verse na ito. So, kung talagang napautang, hindi nagbayad, maging, makontento ka na okay ka lang. Okay ka lang. Kaya hindi nabayaran. Lastly, number 8. Gamitin ang pagpapautang bilang pagkakataon para magturo. Kung hindi na magbayad, di gamitin ang pagkakataon para magturo. Hindi lang tulong pinansyal, kundi tulong espiritual at praktikal. Ipaalala kahalagahan ng tamang budgeting. Mag-budget ka. Magsulat ka. Mag-compute. Hindi ako magaling sa math, may calculator. May calculator. Mag-budget. Turuan ng pagtitipid. Ikaw naman. Basta nakakita ng may milk tea, bili ka na agad. Nakakita ka ng Coke, bili ka agad, bili naman tubig. Gusto mo pala mabawasan ng gastos, bawasan mo pagkain, kung ano. Ano pa? Paglaanan ang kailangan lamang. Ang budgeting, pinaglalaan ng kailangan lamang. Kung gusto mo bilhin ng wants, and then, mag-save. At huwag gagastos ng higit sa kinikita. Kasi dito may mga credit cards. Woo! Ang dali, kas-kas lang, okay na. Pero tatandaan nyo, wisdom ha? Tatandaan nyo, ang gumagamit ng credit card ay nangungutang. Pinaganda lang ang term, kas-kas. Pero tunay niyan nila ay utang. Okay? Maging matalino ha, huwag ka kas-kas nang hindi kayang bayaran. Dapat na-compute mo na. Bakit kayo tinuturuan ito? Para next year, kasama lahat kayo sa Cindy. Hindi nyo sasabihin sa akin na, wala po ulit pastor wala talaga yan. Wala namang discarte ginawa. Wala namang budgeting. Wala namang pagtitipid. Wala namang pagtatanim. Wala nga. Hindi ka makakasama. Amen? O may tagaytay tayo. Yung iba naghabula na. Biyaya ni Lord, meron tayong kaibigan doon, madaling magpalista. And by God's grace, lahat tayo ay kasama sa leadership camp sa Tagaytay. At yung hindi pa nagpapalista, walang budget, mag-budget ka talaga. Amen? Tinuturuan kita, mag-budget. In conclusion, kailangan natin ng gabay dahil mas mahalaga ang relasyon kaysa pera. Kailangan.
Ayaw ko tayo magkagulo dahil lamang sa pera. Kasi mas mahalaga ang relasyon. Amen? O, sabi mo dyan sa katabi mo, yung partner, alam mong mayaman ka. Pero hindi kita umutangan. May na makasunod, sabi mo, ayaw ko masira yung relasyon natin. Amen? Okay, tayo tumayo lahat. Baka meron po dito nagpautang hindi kayo masama palo. O naaalala mo pa, magpapatawad na ha. Ano na, hayaan mo na, si Lord ipagpapalain ka na lang. Hayaan mo na yon. Ano na, okay na, kung magbayad, thank you. Kung hindi, thank you pa rin. Wala na dito may sama na loob dahil minangutang hindi bayad ha. O mamaya, halimbawa medyo hindi nyo napansin, may utang pala siya, nakalimutan na. Mga ganun, ano? Yung nakalimutan na mamaya, kung meron dito kang nautangan, medyo naalala mo yung utang ka, bayaran mo mamaya ha. At kung halimbawa naman medyo nakalimutan nyo na, yakapin mo, yung paramdam mo lamang. O hindi, ano nga, para ng mundo. Yakapin mo, ibig sabihin, no? Pag yakap mo ganyan, ibig sabihin, okay na, hindi mo bayaran. Okay na ako. Ano pong ginagawa natin? Ginagawa natin ng paraan para yung puso ayos. Ginagawa natin ng paraan. Para saan ba yung perang yan? Darating ang panahon, wala naman nagdadalhin. Wala! Lahat iiwanan. At ayaw mo na dumating sa punto na dahil doon sa pautang na yon, may nagkaaway, may nagkagalit. Okay? Kaya by God's grace, lahat ng narito, wala ni isa dito ang magugutom. Wala ni isa dito ang pagkukulangin ni Lord. Lahat dito ay sinusuplayan ni Lord ng lahat ng pangangailangan niya. Lahat ng narito ay may wisdom ni God para i-budget ang lahat ng meron siya. Lahat ng meron siya ay pinagpapalat, nilevel up ni Lord. Amen? Sino excited sumamba sa Diyos dahil alam niya na may mabuting bagay na gagawin si Lord sa kanyang buhay? At sa buhay ng kapamilya niya, magiging pagpapala siya. Siya ang nagpapahinam, hindi siya nanghihirap. Siya ang nagpapautang, hindi siya nangungutang. Tumataas ang level ng kanyang finances. Sa lahat ng may negosyo, tumataas ang kita. Sa lahat ng may hanap buhay, tumataas ang kita. Sa lahat ng nag-aaral, natatagal ang baon. Sino gusto yan? At sa lahat ng gusto, sampahin mo ang Diyos, ang source ng lahat ng bagay.
Panginoong Isus ay naghirap para ikaw ay yumaman. Merong isang verse at pwede mo itong panghawakan. Wala nang magsasalita na siya ay mahirap dahil ang Panginoong Isus ay naghirap na noon. Starting now, papaguhin mo na ang mindset mo. Ikaw ang nagpapautang. Ikaw ang nagbibigay. Hindi ka mabigat. Umangat ang iyong buhay. Maganda ng maganda. Paayos na paayos. Mabuti ng mabuti. Palaman ng palaman. In Jesus' name. In Jesus' name. At sa lahat ng nananampalataya, kahit raise your hand. If you want to receive. If you want to receive. In the mighty name of Jesus, pinuputol namin lahat ng kahirapan sa bawat isa. In Jesus' name, Lord, wala di isang J1 Marikina people na maghihirap. In Jesus' name, Lord, wala di isang J1 Marikina people na manghihiram. Kami ang magpapahiram. In Jesus' name, and Father God, I also pray, Lord God, I declare na lahat na umaattend sa church na to, inihahanda mo ang napakalaking pagpapala sa bawat isa. Lord, ang walang sasakyan, nagkakaroon ng sasakyan. Lord, ang walang bayan lupa, nagkakaroon ng bayan lupa. Lord, ang walang trabaho, nagkakatrabaho. Lord, ang walang negosyo, nagkakaroon ng negosyo. Lord, I pray na ang bawat member ng pamilya, Panginoon, ay walang tambay. In Jesus' name, lahat, Lord, ay dinadaluyan ng pagpapala mo. In Jesus' name, and Father God, I declare, lahat ng estudyante dito, lahat ng youth ay magiging successful. Lord, lahat ng young professional, Lord God, ay napupromote. Lord, lahat ng young at heart, hindi ka patapos sa kanila. In Jesus' name, and Father God, I also declare, lahat, Lord, ng J1 Marikina people ay magiging pagpapala sa maraming tao dito sa Marikina at sa mga kalapit na lugar. In Jesus' name. Lord, gusto namin ibalik sa iyo pinakamatas na papuri. Lord, ikaw ang aming source. Wala nang iba pa. And Lord, bigyan mo kami ng wisdom sa mga tao na lalapit sa amin para manghiram. At Lord, bigyan mo kami ng kakayahan na makapagpahiram na may masayang puso. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen.